Tapos na yung unang 3 araw ng trading natin. Ang sinasabi po, based on projections, pwedeng 9 to 10 pesos sa diesel, and then 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos ang magiging presyo ng o ang dagdag sa presyo ng kada litro po ng gasolina. Ito po ba ay sigurado na o po pwede pang mabago ito? Yung 4-day estimate na namin, ang range na ho talaga ng gasolina is 3 to 4 pesos. Diesel is 10 to 11 pesos. Kerosene would be 11 to 12 pesos. Pwede lang ho itong may mangyaring pagbabago kasi may isang araw pa. Pero mahirap na hong sabihin na babaliktad dito at napakataas na ho. Sa level na to, sigurado may increase na ho tayo next week. Yun na, talagang kailangan paghandaan. Ang sure may increase. Kung sakali mang mabago, pwedeng papiso-piso lang po, no, Direktor? Opo, konti na lang yan. Mm. Pero hindi na ho aabot na magbabaliktad pa at magro-rollback. Oo. Direktor, mas malaki po ang increase ng diesel compared sa gasolina. Pwede lang natin siguro ipaliwanag ulit, though before in the past na klaro nyo po sa amin ito ni Manong Ted. Pero ulitin lang natin para doon sa mga nakikinig at nanonood ang tanong nila, bakit po ba, Direktor, mas mataas yung dagdag sa diesel kaysa sa gasolina? Well, isa lang ho ang paliwanag. Wala din naman tayong control sa nangyayaring price adjustment, movement sa international market. Isa lang ho ang ibig sabihin, malakas talaga ang demand sa diesel. Dati nga ang sinasabi na summertime sa US mukhang hindi na ho applicable sa sitwasyon ngayon kasi mahina na ho ang impact doon sa gasoline. Sa diesel at kerosene ho, doon ho malakas talaga ang demand at umiepekto ito doon sa pagta-tight ng supply. Mas nauuna siya sa tightness dun sa gasolina, kaya mas mabilis siyang mag-respond no dun sa pag-increase at ganun din ho sa pag-decrease. So doon lang ho talaga naglalaro ang paliwanag at ang importante hindi ho natin makontrol talaga itong movement na ito on a per product basis. At kung hindi po matitigil pa rin yung bombahan nitong Amerika at ng Iran sa mga susunod pang mga linggo, mas mataas po ulit yung magiging presyo nitong krudo? Ma'am Tata, ang sinabi ko noon, nung magkaroon ng MOU, no, bumaba tayo ng around 10 peso per liter, mga 11 plus pa yun sa kerosene. Ito na ho ang sinasabi natin, nung mawala yan, ina-expect na ho natin na babalik uli itong ganitong bawi na increase. In short, yung epekto dati na 10 to 12 peso na decrease na nagbaba nung price natin to 60 to 70 peso per liter na range, ay babalik lang ulit tayo sa 80 to 90 na range, which was the range before the MOU. So yun ang ini-expect natin na baka next week kung epekto ito nasa 70 to 75 peso na tayo ngayon, baka nasa 80 to 85 tayo next week. At yung may iba dyan na medyo may kataasan, baka umabot pa ng 90. Kaya sinasabi natin na 80 to 90 ho ang magiging epekto nito. Aray ko po, oo. Balik lang tayo before the MOU. Oo. Direktor, ibig sabihin, kung ito na yung projections natin, the week after next week, may possibility na aakyat ulit sa 100 pesos kada liter ang diesel? Ganun po mangyayari? Yung atin lang pinaka maiging basis, nag-settle down ho, Ma'am Chacha, yung price na yon ng 80 to 90 before the MOU. So, hindi na ho tayo nag-expect na, kasi ang nabago lang naman, nawala yung MOU bagay. So, wala naman kaming nakikitang mga report na merong mga supply disruption. Okay. Outside of this area. So I think that will be the settlement part or level nung price as we've seen nung before the MOU. I think it will just
stay on the level ng 80 to 90 peso per liter. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.